Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello, kiddos! It's another beautiful day. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, makakasama mo dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta ka na ba? Ako, excited ako na muling makasama ka ngayong araw na ito dito sa ating mga aralin. Pero bago tayo mag-aral, maglaro muna tayo. Sinong gusto maglaro? Taas ang kamay! Yes! Okay, sige. Check muna tayo ng attendance. O, ganito yung attendance checking natin, ha? Titingnan nyo kung anong kulay ng suot ninyo. Titingnan nyo kung anong kulay ng inyong mga t-shirt, ng blouse, ng dress. O, nakita na ba? Okay. Marunong na ba kayo sa kulay? Kung hindi pa, tanungin ang inyong nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, o sino pa yung mga kasama ninyo sa bahay. At yung mga kasama nyo sa bahay, sabihan nyo sila, huwag po kayong makukulitan sa amin ha, kasi sabi po ni Teacher Jo magtatanong sa inyo. Okay, ready na? Tingnan nga natin. Ang ating laro ay Touch the Color. Pero bago yan, kakanta muna tayo. Habang nag-check ako ng attendance, magsa-say hello yung bata na sinabihan ko ng kulay ng t-shirt niya. Kakanta muna si Teacher Jo. Gusto niyo ba kumanta ako? Gusto niyo ba akong marinig na kumanta? Naku, pag sinabi yung hindi, magsisisi kayo. Hindi, joke lang. Okay, ito ang ating kanta. Alam niyo yung Mary had a little lamb. Ganun yung tono. Okay. And I say hello to you, hello to you, hello to you. And I say hello to you who's wearing black. Hello! Ayan, ang dami palang naka-black. Okay, next. And I say hello to you, hello to you, hello to you. And I say hello to you, to the one wearing blue. Ba, tingnan mo nga. Blue ba yung suot mo? Ayan, nag-hello, hello. And I say hello to you, hello to you, hello to you. And I say hello to you who's wearing brown. Brown. Sinong nakasuot ng kulay brown? Ayan, ang dami. Alam niyo ba na ang tawag sa brown
sa Tagalog o sa wikang Filipino ay tsokolate o kayumanggi. Ang black naman ay itim. Very good. At ang blue ay bughaw. Okay. Next naman, meron na tayong black, may blue, may brown. Ano kaya ang next color? And I say hello to you, hello to you, hello to you. And I say hello to you who's wearing green. Green o luntian? Sino kaya naka-green dito? Parang iniisip mo pa kung green ba yan o blue? Tanungin mo ang iyong lolo o lola, daddy o mami, ano po ang kulay nitong damit ko? Ayan, para mas malinawan ka. Okay, next color. And I say hello to you who's wearing gray. Ba, medyo mahirap-hirap yan. Ano kaya yun? Anong color kaya yun? Gray ba tong t-shirt ko, mami, daddy? Tanong mo. Okay, sa Tagalog, ang kulay ng gray ay abuhin. Yan ang kulay ng gray sa Tagalog. Pag hindi alam ng daddy mo, sabihin mo, Daddy, abuhin po ang kulay. Sa Tagalog, ng color gray. Ayan. At yung kulay green naman ay kulay luntian sa Tagalog o sa Filipino. Another one. And I say hello to you who's wearing orange. Sino kaya ang nakasuot ng orange dito? At ano kaya yan sa wikang Filipino? Orange? Parinig nga. Kung ang sagot mo ay kahel, very good ka. Okay, next. And I say hello to you who's wearing pink. Aba, daming little girls na ang suot ay pink dress. At ang pink sa wikang Tagalog o sa wikang Filipino ay rosas. Tama. Okay. Susunod kayang kulay. Sabi niyang batang nakikita ko ngayon, naku, parang hindi pa natatawag ni Teacher Jo yung color ko. Ano kaya yon? Okay, next. And I say hello to you, hello to you, hello to you. And I say hello to you who's wearing red. Ayun, ang daming naka-red. Very good. At ang Tagalog ng red ay napakadali. Kulay pula. Okay. And I say hello to you who's wearing violet. O yan. Ang dami rin, ha? Ano kaya ang wika sa wikang Filipino ang kulay na violet? Tama. Lila. At ang panghuli, sa'yo na nakasuot ng kulay yellow. Hello to you. At ang Tagalog ng yellow ay dilaw. Magandang araw mga bata! Kabisado niyo na ba ang alpabetong Pilipino? Tara, sabay-sabay nating bigkasin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, NG, O, P, Q, R,
S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Ang bagong alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra. Ang bigkas ng bawat letra ay gaya rin sa English, maliban na lamang sa enye. At alam niyo ba, ang Tagalog abacada ay mayroong 20 letra, habang ang Filipino alphabet ay mayroong 28 letra. Ang mga letra sa alpabeto ay ang instrumento para matutong bumasa ang mga bata. At mahalagang matutunan ng bawat isa ang wastong pamamaraan ng masinop na pagsulat gamit ng wikang Filipino para mapahusay ang kakayahan sa paglikha ng anumang katha. O kids, ilan nga ang bagong alpabetong Pilipino? Tama, 28. Sa ating aralin ngayon, bigkasin ang ngalan ng mga larawan sa bawat hanay. Sa ating aralin ngayon, kakailanganin niyong muli ang lapis at papel. Kuha na kayo, bilis! Ang ating panuto, bigkasin ang ngalan ng mga nasa larawan sa bawat hanay. At sa iyong papel, isulat ang letra ng salitang naiiba ang tono. Uulitin ko. Sa iyong papel, isulat ang letra ng salitang naiiba ang tunog. Handa ka na? Simulan na natin. Una. Letter A, mangga. Letter B, pato. O letter C, payong. Alin sa mga ito ang naiiba ang tunog? Letter A, mangga. Letter B, pato. O letter C, payong. Kung ang sagot mo sa number 1 ay letter A o mangga, ikaw ay tama! Dahil ang mangga ay nagsisimula sa letter M, habang ang pato at ang payong ay nagsisimula sa letter P. Very good! Narito naman ang ikalawang batch ng mga salitang nasa hanay. Letter A, ipis. Letter B, aso. O letter C, ilong. Alin kaya ang naiiba sa tatlo? Letter A, ipis. Letter B, aso. O letter C, ilong. Kung ang sagot mo ay letter B, aso, ikaw ay tama. Dahil ang ipis at ang ilong ay nagsisimula sa letter I. Tama. Ikatlong tanong. Narito ang bawat pangalan. Letter A, bahay. Letter B, bag. O letter C, damit. Alin kaya ang bagay na may naiibang tunog? Letter A, bahay. Letter B, bag. O letter C, damit.
Alin kaya ang naiibang tunog? Kung ang sagot mo ay letter C o damit, ikaw ay tama. Ika-4. Alin kaya dito ang may naiibang unang tunog sa mga salita? Letter A, susi. Letter B, ahas. O letter C, suklay. Kung ang sagot mo ay letter B o ahas, ikaw ay tama. Dahil ang susi at ang suklay ay nagsisimula sa letter S. Very good. Ika-5. Handa ka na ba? Okay. Letter A, kutsara. Letter B, gagamba. O letter C, gitara. Letter A, kutsara. Letter B, gagamba. O letter C, gitara. Kung ang sagot mo ay letter A, kutsara, ikaw ay tama. Dahil ang gagamba at ang gitara ay nagsisimula sa letter G. Kids, pakinggan ang pangalan na aking sasabihin sa bawat larawan. Ibigay ang unang tunog na inyong narinig sa salitang nabanggit. Ang unang tunog, araw. Araw. Ano kaya ang unang tunog na iyong maririnig sa salitang araw? Tama. Ang unang tunog na maririnig sa salitang araw ay ah. Ah. Dahil ito ay nagsisimula sa titik A. Bola. Bola. Ano kaya ang unang tunog ng salitang bola? Kung ang sagot mo ay bola, ikaw ay tama. Dahil ang salitang bola ay nagsisimula sa letter B. Cagayan. Cagayan. Ano daw ang unang tunog sa salitang Cagayan? K. Tama. K. Dahil ito ay nagsisimula sa titik C. Dahon. Dahon. Ano ang unang tunog sa salitang dahon? D. Tama. Dahil ang dahon ay nagsisimula sa titik D. Dahon. X. X. Ano ang unang tunog sa salitang X? Kung ang sagot mo ay ikaw ay tama. Dahil ang X ay nagsisimula sa letter E. French fries. French fries. Sa salitang ito, ano kaya ang unang tunog? French fries. Tama. Dahil ang French fries ay nagsisimula sa letter F. French fries. Gitara. Gitara. Ano ang unang tunog sa salitang gitara? Tama. Gitara,
dahil ito ay nagsisimula sa letrang G. Halo-halo. 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 Kumakain ka ba ng halo-halo? Ano kaya ang unang tunog sa salitang halo-halo? Ha. Ha. Tama. Dahil ang halo-halo ay nagsisimula sa letter H. Very good kayo. Ibon. Ibon. Ano ang unang tunog sa salitang ibon? Hindi tweet-tweet. Tama. I. Ang unang tunog sa salitang ibon ay I. Dahil ito ay nagsisimula sa letter I. Jeep. Jeep. Ano kaya ang unang tunog sa salitang jeep? Kung ang sagot mo ay J, tama ka dahil ang jeep ay nagsisimula sa letter J. Kabayo. Kabayo. Ano ang unang tunog sa salitang kabayo? Tama. K. At ang kabayo ay nagsisimula sa letter K. Very good. Lapis. Lapis. Ano naman ang unang tunog sa salitang lapis? L. Tama. Dahil ito ay nagsisimula sa letter L. Manok. Manok. Ano ang unang tunog sa salitang manok? Tama. M. Dahil ito ay nagsisimula sa letter M. Nanay. Nanay. Ano ang unang tunog sa salitang nanay? N. Tama. N. Dahil ito ay nagsisimula sa letter N. N. Niño. Niño. Ano naman ang gitnang tunog sa salitang niño? Niño. Tama. Enye. At ang tunog ng enye ay ny. Ny. Nganga. Nganga. Ano ang unang tunog sa salitang nganga? Tama. Ng. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang NG. Orasan. Orasan. Tama. O. O ang simulang tunog sa salitang orasan dahil ito ay nagsisimula sa letter O. Papaya. Papaya. Ano kaya ang unang tunog sa salitang papaya? P. Tama, dahil ang papaya ay nagsisimula sa letter P. Very good. Kirino. Kirino. K. Tama, dahil ang kirino ay nagsisimula sa letter Q. Kirino. Regalo. Regalo. Ano ang unang tunog sa salitang regalo? R. Tama, dahil
ito ay nagsisimula sa letter R. Sapatos. Sapatos. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang sapatos? Tama, sapatos. Dahil ito ay nagsisimula sa letter S. Tasa. Tasa. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang tasa? Tasa. Tama. T. Dahil ito ay nagsisimula sa letter T. Tasa. Ulan. Ulan. Ano daw ang simulang tunog sa salitang ulan? Tama. Dahil ito ay nagsisimula sa letter U. Vinta. Vinta. Ang simulang tunog sa salitang vinta ay V. V. Dahil ito ay nagsisimula sa letter V. V as in very good. Watawat. Watawat. Ano daw ang unang tunog sa salitang watawat? W. Tama. Dahil ito naman ay nagsisimula sa letter W. Xylophone. 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 Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na S. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang X. Yoyo. Yoyo. Ang simulang tunog ng salitang yoyo ay Y. Y. Dahil ito ay nagsisimula sa letter Y. Very good. At panghuli, zipper. 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 Ano daw ang unang tunog sa salitang zipper? Z. Tama! Dahil yan ay nagsisimula sa letter Z. Nabibigkas mo ba ng wasto ang unang tunog ng bawat titik sa ating alpabeto? Mahusay! Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 titik. Ilan nga? 28 titik. Tama. At bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging tunog. Pakinggan natin ha. Para sa katinig, ito ang mga katinig. B para sa letrang B. K para sa letrang C. D para sa letrang D. F para sa letrang F. G para sa letrang G. H para sa letrang H. J para sa letrang J. K para sa letrang K. L para sa letrang L. M para sa letrang M. N para sa letrang N. Ñ para sa letrang N. Nung para sa letrang NG. P para sa letrang P.
K. Para sa letrang Q. R. R. Para sa letrang R. S. S. Para sa letrang S. T. T. Para sa letrang T. V. V. Para sa letrang V. W. W. Para naman sa letrang W. X. 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 Para sa letrang X. Y. Y. Para sa letrang Y. At Z. Z. Para sa letrang Z. Ang mga katinig naman ay A, E, I, O, at U. Habang ang hiram na titik ay C, F, J, N, Q, V, X, at Z. Sa sasabihin kong ngalan ng mga nasa larawan, susulat ka ng happy face o sad face. Happy face kung ito ay nagsisimula sa letter A o tunog na A, at sad face naman kung ito ay hindi nagsisimula sa letter A at sa tunog na letrang A. Una, anak. 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 Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Dahil ang anak ay nagsisimula sa tunog na A. A. Very good. Walis. Walis. Happy face ba o sad face? Walis. Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Happy face ako sa sad face mo kasi ang walis ay hindi naman nagsisimula sa tunog na A. A. Kundi sa tunog na W. W. Aklat. Aklat. Happy face ba o sad face? Aklat. Aklat. Kung ikaw ay happy face, tama ka dahil ang salitang aklat ay nagsisimula sa tunog na A. A. Very good. Sunod ay anim. Anim. Happy face ba o sad face? Ito ba ay nagsisimula sa tunog na A? A? O hindi? Kung ang sagot mo ay happy face din ako kasi very good ka. Ampalaya. Ampalaya. Happy face ba to o sad face? Tama. Dahil ang ampalaya ay nagsisimula sa tunog na A. A. Very good. Ano naman ang simulang tunog ng salitang elepante? Elepante. Tama. Ang simulang tunog ng salitang elepante ay E. E. Elepante. Magbigay ka pa nga ng ibang mga salita na nagsisimula sa E. E. O letter E. Very good. Ibon. Ibon. Saan naman daw nagsisimula ang salitang ibon?
Sa anong tunog naman daw nagsisimula ang salitang ibon? I. Tama, yan ay nagsisimula sa tunog na I dahil yan ay nagsisimula sa letter I. Magbigay ka nga ng iba pang salita na nagsisimula sa letter E. Isip-isip mga bata. Ang gagaling nyo. Ako din may naisip ng mga salita na nagsisimula sa letter E. Ano-ano ang mga ito? Eroplano at hélice. Magbigay naman ng mga salita na nagsisimula sa letter I. Dali, mag-isip kayo ng mga salita na nagsisimula sa letter I. Pagkatapos may ibibigay din ako sa inyo ng mga bagay na nagsisimula rin sa letter I. Ang huhul sa inyo. Narito pa ang ilan sa mga salita na nagsisimula sa letter I. Itak. Itak. Ilaw. At itlog. Itlog. Anong tunog daw nagsisimula ang salitang orasan? Orasan? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang O at sa tunog na O. Yung ulan. Ulan. Anong tunog nagsisimula ang salitang ulan? Tama, yan naman ay nagsisimula sa tunog na U at syempre sa letrang U. O mag-isip pa kayo ng mga bagay naman na nagsisimula sa tunog na O. Nakaisip na kayo? Ako meron na rin. Ospital, okra, at oto. Ospital, okra, at oto. O mag-isip naman kayo ng mga larawang nagsisimula rin sa tunog na U. Madami yan. U. O ako naman. Upo. Kumakain ba kayo nun? Upo. At unan. Unan. Diba? Nagsisimula sa tunog na U. At syempre, ulo. Ulo. Nagsisimula din sa tunog na U. Ano naman ang simulang tunog ng mga babanggitin kong nasa larawan? Manok. Manok. Tama, ito ay nagsisimula sa tunog na ma. Manok. Tama. O magbigay naman kayo ng mga salita na nagsisimula sa ma. Ma. Marami yan. Ako naman, mga salita na nagsisimula sa tunog na ma. Mangga. Mais. At mata. Nanay. Nanay. Ano naman daw ang simulang tunog ng salitang nanay? Tama. N. Nanay. O kayo naman, mag-isip naman kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na N. O ako naman, meron akong dalawang naisip. Niyog. Niyog. At notebook. Ano naman daw ang simulang tunog ng salitang dahon? Dahon. Tama. Dahon. O magbigay din ng mga salita na nagsisimula sa D. Dahon o sa D. Nagsisimula sa D. Ako, may naisip na.
Dalaga. Daliri. Daga. Yan ang mga salita na nagsisimula sa tunog na D. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang tasa? Tasa. Tama. T. Tasa. Sige nga, mag-isip nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letrang T at sa tunog na T. Ako naman, may naisip din ako. Talong at tabo. Talong at tabo ay nagsisimula sa tunog na T. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang T. Very good. Ano naman ang simulang tunog ng nasa larawang papaya? Papaya. Kung ang sagot mo ay P. Aba, mahusay ka na. Nakakabisado mo na ang tunog ng bawat letra. O ngayon naman, mag-isip ka ng mga bagay na nagsisimula sa letrang P at sa tunog na P. Ako naman. Pito, pako, at puno. Pito, pako, at puno. Anong tunog naman nagsisimula ang salitang bola? Bola. Tama. Bola, dahil ito ay nagsisimula sa letter B. O mag-isip naman kayo sa loob ng bahay ninyo ng mga bagay na nagsisimula sa letter B. Ako naman, nakaisip na rin ako ng mga salita na nagsisimula sa letter B. Bato at babae. Bato at babae. Ano namang tunog nagsisimula ang salitang sapatos? Sapatos. Sapatos. Tama. Sapatos. Dahil ito ay nagsisimula sa letter S. Magbigay nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letter S. Tama. O ako naman, may naisip na rin ako ng mga bagay na nagsisimula sa letter S at mga salita na nagsisimula sa letter S. Sipilyo, siyam, at susi. Sipilyo, siyam, at susi. Mga salita na nagsisimula sa tunog na S. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang zipper? Zipper. Tama. Z. Siyempre, ang kasunod niyan ay mag-iisip kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letter Z. Tama. Very good. Ang husay na ninyo. Ako rin may naisip. Zigzag at zipper. Ano naman ang unang tunog sa salitang lapis? Lapis. Tama. Lapis. Ano kaya ang mga bagay na nagsisimula sa lobo at lalaki? Ano naman daw ang simulang tunog sa salitang regalo? Regalo. Tama.
Sabihin nyo nga, R. R. O mag-isip kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na R. R. Ako rin may naisip. Repolyo, raketa, at rosas. Repolyo, raketa, at rosas. Gagamba. Ano naman ang tunog sa salitang gagamba? Ano ang unang tunog sa salitang gagamba? Tama. G. G. Gagamba. Kabayo. Kabayo. Ano daw ang unang tunog sa salitang kabayo? Tama. K. K. Kabayo. Ngipin. Ngipin. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang ngipin? Tama. Very good. Ng. Ng. Ngipin. At kirino. Ano daw ang unang tunog sa salitang kirino? Very good. K. K. Kirino. Ang watawat. Watawat. Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na W. W. Yoyo. Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na Y. Y. Halo-halo. Halo-halo. Ito ay nagsisimula sa tunog na H. H. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Mabuti pa rin si God. May COVID-19 o wala. Yan ang tinuturo sa akin nila Mami and Daddy nang magkaroon kami ng COVID-19 sa family. Hindi ako natakot kasi inaalagaan nila ako at lagi kaming nagpe-pray. Kaya po, ingat po tayo lagi. Paglalabas, wear face mask, face shield, at mag-physical distancing. At syempre, ang mga batang kagaya ko ay bawal pa rin lumabas para ligtas. Mga magulang at teachers, saludo po kami sa pag-empower ninyo sa mga kabataan para manatiling positibo sa buhay sa gitna ng pandemya. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Naranasan mo na bang magkasakit? Kapag nagkakasakit ka, ano yung mga bagay na ginagawa mo? Humihingi ka ba ng tulong sa iyong magulang? Tama. Nananalangin ka ba kapag nagkakasakit ka? O kahit nga hindi ka nagkakasakit, dapat laging nananalangin di ba? Kung nananalangin ka, tama ang iyong ginawa. Magpapa-check up kung kailangan. Taas nga ang kamay. Aba, marami ang nagtaas ng kamay. Iinom ng gamot kung kinakailangan. Taas nga ng kamay. Aba, marami ang nagtaas ng kamay. Thank you, kids. Pero, higit na dapat nating unang gawin ay ano? Tama. Ang manalangin. Ang ating kwento ay tungkol sa pagpapagaling sa isang leader sa Bible. Ang pangalan niya ay Naaman. Ano na ang pangalan niya? Naaman. Magandang araw sa inyo. Ako si Teacher Jo, kasama mo dito sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.
Si Naaman ang leader ng hukbo ng Syria. Binibigyan siya ng power ni God na manalo bilang leader ng Syrian army. Dahil dito, siya ay iginagalang ng hari ng Syria. Si Naaman ay matapang na sundalo, masipag, mahusay, at kagalang-galang. Kaya lang, may problema sa kanya. Mayroong isang malaking problema si Naaman. Kasi halos ayaw siyang lapitan ng mga tao. Bakit kaya? Meron kasi siyang sakit sa balat. At ang sakit sa balat na ito ay nakakahawa. Noong mga panahon na yun, wala pang gamot sa sakit sa ketong. Ang ketong ay isang skin disease na pinandidirihan ng nakararami noon. Ito ay isang infection. Makati, nakakahawa, nakakaubos ng balat, at dahil sa sobrang kati nito, nagkakasugat-sugat na ang balat. Ganyan ang balat ni Naaman. Isang araw, nang nilusob ng hukbo ng Syria ang Israel, may nahuli silang isang batang babaeng Israelita. Naging katulong ni Naaman ang batang ito. Biruin nyo, ang batang ito ay sapilitang inihiwalay sa kanyang mga magulang dahil sa gera. Ikaw, anong mararamdaman mo kapag sapilitan kang inalis sa family mo tapos titira ka sa isang family para maging servant o para maging isang kasambahay o maging isang katulong? Ikaw ay uutusan, gagawa ng mga bagay na hindi mo pa kayang gawin para sa ibang tao. Diba napakahirap ng sitwasyon na yon? Ganyan yung sitwasyon ng bata na naging katulong ni Naaman. Pero, ang bata ay may tiwala sa Diyos. Lagi siyang nananalangin, lagi siyang sumusunod sa utos ng may bahay ni Naaman. Isang araw, napansin ng bata ang balat ni Boss Naaman. Sinabi niya sa kanyang among babae, "Naniniwala po ako na gagaling si Boss Naaman kung pupunta po siya sa propeta sa Samaria." Dahil mabait ang bata, naniwala ang may bahay ni Naaman at nagtiwala siya na hindi siya binibiro ng bata. At sinabi niya ito sa kanyang asawa. At si Naaman ay sinabi naman ito sa hari. Dahil ang hari ay inirerespeto rin si Naaman, pinagbigyan niya ito at sumulat siya sa hari ng Israel. Sinabi niya sa sulat, "Ipinakikilala ko sa iyo ang aking officer na si Naaman. Sana ay mapagaling mo ang kanyang sakit sa balat." Sinabi ng hari kay Naaman, "Lumakad ka na at dalhin mo yung sulat na yan sa hari ng Israel." Sa kanyang paglalakbay, dala-dala niya ang 30,000 pirasong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 iba't iba pang makukulay na damit. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, ano kaya ang kaniyang naramdaman? Naku! Imbis na matuwa, iba ang kaniyang ginawa. Pinunit niya ang damit dahil sa takot at pangamba. Sabi ng hari ng Israel, "Naku! Akala ng hari ng Syria, kaya kong pagalingin ang sakit sa balat ni Naaman. Hindi ako Diyos na may kapangyarihang bumuhay o pumatay. Baka gumagawa lang siya ng paraan para awayin ako at pasimulan ito ng isang labanan." Nang marinig ni Propeta Eliseo ang pangyayari, nagpadala siya ng mensahe sa hari. Sabi niya, "Papuntahin niyo sa akin ang taong yan para malaman niyang may propeta dito sa Israel." Agad na pinapunta ng hari ng Israel si Officer Naaman para katagpuin si Propeta Eliseo.
Lumakad sina Aman sa kanyang karwahe kasama ang mga tauhang nakakabayo rin. At huminto ang karwahe sa harap mismo ng bahay ng propeta. Alam niyo kids, ang karwahe noong araw ay sasakyan niya ng mga mayayaman. Bihira lang ang mga taong nakasakay sa karwahe o nakasakay sa kabayo. Parang yung panahon ngayon, may mga nakakotse, may mga nakasasakyang magagara o magaganda. Indikasyon yan na mayayaman sila. So parang ganun yung ginawa ni Officer Naaman. Pero, nung huminto na sa bahay ni Propeta Eliseo, ang grupo ni Officer Naaman, hindi siya lumabas. Pinalabas niya lang yung kanyang alalay. Inutusan niya ang kanyang alalay na si Gehazi para sabihin na pumunta ka sa ilog ng Jordan. At ang sabi ni Gehazi, ilubog mo ang buo mong katawan ng 7 beses at gagaling ang iyong sakit sa balat. Galit na galit si Naaman. Sabi ni Officer Naaman, bakit hindi niya ako nirespeto? Kilala ba niya ang kausap niya? Hindi ba niya alam na ako si Naaman, pinuno ng hukbo na laging nananalo sa labanan? Ang akala ko pa naman ay tatayo siya sa harapan ko at ipapanalangin ako sa Panginoong Diyos. Pagkatapos ay itatapat niya ang kanyang kamay sa aking katawan at ako'y gagaling. Naiinis si Naaman, parang yung emosyon niya nagagalit. Ang sabi pa ni Haring Naaman, at saka bakit sa ilog Jordan? Sa ilog Jordan na pagkadumi-dumi. San daw bang ilog pinapalubog si Officer Naaman? Saang ilog? Tama, sa ilog Jordan. Bakit nga ba ayaw daw lumubog ni Officer Naaman dun sa ilog na yun? Tama, kasi sabi niya, nung mga panahon na yun, yun yung isa sa mga maduduming ilog. Ang sabi niya, paano ako gagaling sa isang maruming ilog? Ayoko lumubog doon, baka lalong dumami ang sakit ko sa balat. Pero, marahang lumapit sa kanya ang mga katulong at nagsabing, Boss Naaman, ang sabi lang naman po sa inyo, lulubog kayo sa Jordan, sa ilog Jordan. Mahirap po bang gawin ito? Kung ang ilog po na ito ang magpapagaling talaga sa inyo, hindi ba pwedeng lumubog po kayo? Aba! Naisip ni Officer Naaman. May point. Kaya, nagtungo ang grupo ni Officer Naaman sa ilog Jordan. Kids, ilang beses daw lulubog sa ilog Jordan si Haring Naaman? Ilan nga daw? Parinig? Tama! Parinig? Kung ang sagot mo ay 7, tama ka. 7 ulit daw na lulubog si Officer Naaman sa ilog Jordan. Gawin natin, sabay-sabay tayo. Unang lubog. Lumubog siya ng 1 beses. Lubog! Nakakita niya yung balat niya. Parang walang pagbabago. Lulubog uli. Lubog! 2. Sabi ni Officer Naaman, ang baho naman ng ilog, ang baho naman ng tubig. 3. Lubog! Ganun pa rin. Ganun pa rin ang balat ko. 4. Sabay-sabay tayo. Lubog! Parang wala namang nangyayari. 5. Lubog! Itutuloy ko pa ba to? 6. Sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3, lubog! At sa panghuling lubog ni Officer Naaman, sabay-sabay tayo ulit, lubog! Lubog! Pag-angat ni Officer Naaman sa ilog Jordan, nakita niya yung balat niya.
Wow! Ang kinis na ng balat ko! Hindi na nangangati! Totoo nga ang sinabi ni Propeta Eliseo na napagaling ng Diyos ang aking balat. At muli, na nauli ang kalusugan ng balat ni Officer Naaman at naging makinis na siyang muli. Sa sobrang saya niya, bumalik siya sa propeta at nagsabing, ngayon ay totoong may Diyos nga ang Israel at napatunayan kong ang Diyos ng Israel ang tanging Diyos sa buong mundo. Pinagaling ng Diyos si Naaman. Mabuti ang Diyos, hindi siya namimili ng taong pagagalingin. Kahit na nga nung sa simula si Officer Naaman ay medyo mayabang kasi, di ba, ayaw niyang lumubog sa Ilog Jordan. Dahil pakiramdam ni Haring Naaman ay napakataas na ng kanyang posisyon. Mabuti na lamang at natutunan niyang magpakumbaba at tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng kagalingan sa kanyang katawan. O di ba, gumaling si Haring Naaman. Mga bata, laging tatandaan, ang pusong palalo o yung pusong mayabang, hindi kinatutuwayan ng Diyos. Sabi nga sa Mateo 5:3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ako si Teacher Jo, nakasama mo dito sa ating Eskwela Istorya portion. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello! Welcome back sa ating Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang teacher mo ngayong araw dito sa ating Eskwela. Nakikita niyo ba yung mga bagay sa aking paligid? Merong malaki, merong maliit. Alin kaya dito ang malaki at alin ang maliit? Sa iyong screen, makikita mo dalawang isda. Letter A na isda at letter B na isda. Alin kaya dito ang maliit na isda? Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Yung letter B ay maliit na isda, habang ang letter A ay malaking isda. O tingnan mo naman ngayon kung alin ang malaking ice cream. Letter A o letter B? Kung ang sagot mo ay letter B, ang malaking ice cream, tama, very good ka. At ang letter A naman ay ang maliit na ice cream. Ito naman kaya, apple o mansanas. Alin kaya dito ang malaki? Kung ang sagot mo ay letter A, very good. Ang letter A ay malaking mansanas at ang letter B ay ang maliit na mansanas. Ang husay niyo na talaga. Susunod nating tanong naman ay mataas at mababa. Alin kaya sa mga bagay na ituturo ko ay mataas o mababa? Alin ang mataas? Letter A, gusali. Letter B, bahay. Alin sa dalawa ang mataas? Kung ang sagot mo ay letter A o gusali o building, tama ang iyong sagot. Habang ang letter B naman ay mababa. Very good. Alin sa dalawa ang mataas? Ang giraffe o ang pusa? A, giraffe. B, pusa. Alin ang mataas sa dalawa? Kung ang sagot mo ay A o letter A, tama ang iyong sagot.
Mataas ang giraffe, habang ang pusa naman ay mababa. Tingnan nga natin, ito naman gate. Parehas na gate. Letter A o letter B? Alin kaya sa dalawang gate ang mataas o mababa? Alin dito ang mataas? Alin sa mga gate na ito ang mataas? Letter A o letter B? Kung ang sagot mo ay letter B, tama. Letter B ang mataas na gate, habang ang letter A ay mababa. Hanapin mo naman dito ang mahaba at maikli. Sa dalawang dahon, alin daw dito yung mahaba? Letter A o letter B? Kung ang sagot mo ay letter A, tama. Dito naman sa nag-uunahang kotse, alin kaya dito ang mahaba? Letter A o letter B? Kung ang sagot mo ay letter B, tama. At ang letter A naman ay maikli. Tingnan nga natin itong dalawa. Isang pantalon at isang short. Alin kaya dito ang mahaba? Kaya mo bang isipin kung alin dito ang mahaba? Letter A ba o letter B? Kung ang sagot mo ay letter A o pants o pantalon, tama ang iyong sagot. Mahaba ang pantalon at maikli ang shorts. Very good. At ngayon, meron akong babasahing isang napakagandang tula na isinulat sa atin ni Ginang Genevieve A. Mendoza. Narito ang kaniyang tula. Ako ay may bola. Ito ay dalawa. Ang malaki ay kulay pula. Ang maliit ay kulay lila. Regalo ito ng aking tita na matangkad at maganda. Ano-ano daw yung kulay ng bola na meron ang bata? Tama! May isang bolang pula at may isang bolang lila. Sino daw ang nagbigay ng bola? Kung ang sagot mo ay tita, tama. Paano inilarawan ng bata ang kanyang tita? Kung ang sagot mo ay matangkad at maganda, tama ka. Si tita niya ay matangkad at maganda. Meron pa tayong isang babasahing kwento. Ito naman ay tungkol sa saranggola. At yan naman ay isinulat sa atin ni Ginang Julian Quinton. Sa isang probinsya, may nakatirang mag-anak. Sila ay ang pamilyang Gola. May anak silang babae. Ang pangalan niya ay Sarang. Nag-iisa lamang siyang anak kaya madalas wala siyang kalaro. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno si Sarang, may nakita siyang makulay na plastik na may tali at lumilipad-lipad tuwing humahangin. Kaya, nagpatulong siya sa kaniyang magulang para makagawa ng bago niyang laruan. Ang una nilang ginawa ay gumupit ng malaking hugis diamante gamit ang plastik. Pagkatapos, idinikit nila ang dalawang mahabang patpat sa gitna ng nagupit na diamanteng plastik. Ang isang patpat ay patayo at ang isa
ay pahalang. Nilagyan din niya ng maikling buntot at mahabang tali ang bagong laruan ni Sarang. Magkasama nilang pinalipad ang bagong laruan ni Sarang. Lumipad ito ng mataas na mataas at tinawag niya itong saranggola, kapareho ng pangalan niya. Ito na ang pinakamagandang laruan na ginawa nilang mag-ama. Tuwang-tuwa si Sarang kaya nagpasalamat at niyakap niya ng mahigpit ang kaniyang ama. Natatandaan pa ba ninyo kung sino yung bata sa kwento? Tama! Kung ang sagot mo ay sarang, tama. Kung ang sagot mo ay saranggola, tama rin naman. Ano raw yung pinakamagandang laruan na meron si Sarang? Tama. Tama ang sagot mo, saranggola. Ano daw ang hugis ng saranggola na ginawa ni Sarang at ng kaniyang ama? Kung ang sagot mo ay diamante, tama. Hugis diamante o hugis diamond ang saranggola ni Sarang. Kung ikaw ang pagagawin ng saranggola, anong kulay ang pipiliin mo? Sabihin mo nga sa akin. Very good. Yung iba sa inyo nagsabi na gusto ko po ng kulay blue. Gusto ko po ng kulay pulang saranggola. Gusto ko po ng kulay violet na saranggola. Gusto ko po ng kulay pink na saranggola para sa mga babae. Gusto ko po ng yellow na saranggola. Ayan. Iba't ibang kulay ng saranggola. Pag nakita mo yun sa langit, ang gaganda nilang tingnan. Tingnan nga natin kung alin dito ang maliit o malaking saranggola. Sa iyong screen, may iba't ibang laki ng saranggola. May maliit, may malaki. Alin kaya dito ang dalawang malaking saranggola? Kung ang sagot mo ay letter A at C, tama ang iyong sagot. At ang maliit na saranggola naman ay letter B at letter D. Very good. Mag-review pa tayo ng kaunti. Tignan naman natin ngayon kung alin ang matangkad na bata. Sa iyong screen makikita mo letter A o letter B. Sino kaya sa kanilang dalawa ang matangkad na bata? Kung ang sagot mo ay letter B, tama. Alin kaya sa dalawa ang mataas na tanim? Ang puno ba o ang bulaklak? Kung ang sagot mo ay puno o letter B, tama. At ang mababa ay ang bulaklak. Alin sa dalawa ang mas malaki? Alin sa dalawang camera ang mas malaki? Letter A o letter B? Kung ang sagot mo ay letter B, tama! Tingnan naman natin ang carrot. Alin dito ang maikli? Kung ang sagot mo ay letter A, tama. Letter A ang maikling carrot. Letter B naman ang mahabang carrot. Alin naman sa mga lapis ang mahaba? Ang bilis naman! Kung ang sagot mo ay letter A, tama. Letter A ay mahabang lapis at ang letter B naman ay maikling lapis. Alin naman dito ang malaking mansanas? Alin sa dalawa? Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka ulit. Malaki ang mansanas na letter B.
Sa susunod na mga larawan, makikita naman natin ang mga malalaki at ang mga maliliit. Sa unang larawan, makikita mo ang dalawang isda. Mayroong kulay pula at mayroong kulay puti. Alin ang malaki? Ang kulay pula o ang kulay puti? Kung ang sagot mo ay kulay pula, tama kang muli. Ice cream! Sinong kumakain ng ice cream dito? Sino ang favorite ng ice cream? Piliin ang ice cream na malaki. Kulay dilaw o ice cream na kulay blue o asul? Alin ang ice cream na malaki? Kulay dilaw o kulay asul? Kung ang sagot mo ay kulay dilaw o kulay yellow, tama! Ang kulay dilaw o kulay yellow na ice cream ay malaki. Habang ang kulay blue o kulay asul o kulay bughaw na ice cream ay maliit. Alin naman sa dalawang mansanas ang malaki? Kung ang sagot mo ay ang pulang mansanas, tama kang muli. At ang kulay pink na mansanas ay maliit. Alin naman sa dalawang larawan ang mataas? Kulay blue na building o kulay bughaw na building o kulay green na bahay o kulay lunti ang bahay? Alin kaya dito ang mataas? Kung ang sagot mo ay kulay blue o bughaw na building, tama ang iyong sagot. Tingnan naman natin sa giraffe at sa pusa. Alin kaya ang mataas? Kung ang sagot mo ay ang orange na giraffe, tama ka! At ang yellow na pusa o dilaw na pusa ay mababa. Sa dalawang gate, alin kaya dito ang mataas at ang mababa? Tama ka, yan ang mataas na gate. At ang kulay green o luntian na gate, yan naman ang mababa. Ang dami nating natutunan ngayong araw na to. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, at iba't ibang laki. Para tayong mga tao lang, meron tayong iba't ibang kulay. May mga maputi, may maitim, may madilawang kulay, at merong mga kayumanggi na kagaya natin. May iba't iba rin tayong hugis. Mayroong mataba, may payat, at mayroon din tayong iba't ibang mga laki. May matangkad, may mababa, may malaki, may maliit. Pero kahit na iba't iba ang ating mga hugis, ang ating mga kulay at ang ating mga laki, pare-parehas lamang tayong mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kagaya na lang ng verse sa Awit 139 verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ikaw at ako ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Anuman ang iyong lahi, anuman ang kulay ng iyong balat, anuman ang iyong height, at anuman ang iyong timbang, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Ako si Teacher Jo, iyong teacher dito po sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo para sa panibagong lesson. Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.